Gusto ko lang pong share sa inyo yung isang katotohanan. Isa napanood ko rito sa YouTube na medyo na-bother ako kasi kinalls out niya yung mga lingkod ng Diyos, mga black apparition na ginagamit ng Panginoon, mga prophet doon. Ito yung tawag sa kanya, pangalan niya Prof X. Pero tutuusin, wala kang maano rito eh. Puro lang ito haka-haka, puro lang akusasyon. Bakit? Wala siyang ebidensya. Sasabihin niya na wag daw magalit sa kanya, wag mag-react kasi nandun daw siya. Ibig sabihin nandun daw siya personal. So ibig sabihin, isa siya sa mga na tawagin Dark Lord Benin of Benin. Delikadong to tao to. Pagka pinaniwalaan mo siya, pagka pinanood mo, tila ka panipaniwala eh. May mga inaano pa siya, may mga clips pa siya ng may video ng mga video disturbing. Nakakatakot kung ano. Pero kung ikaw, hindi ka nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos, madadaya ka ng tao na to eh. Pero kung nagbabasa ka, nag-aaral ka, hindi ka pwedeng mauga eh. Kung ano-anong paratang nito, tandaan nyo, nasa huling panahon na tayo. Malapit na yung pagbalik ng Panginoon. Kaya lahat gagawin ng kaaway para sirain ang gawain ng Panginoon. Kaya maging kayo, maghanda kayo, maging matalino kayo. Maging matalino tayo. Maging palabasa tayo. Maging mapanalangin tayo para may mga tanong tayo sa Panginoon, nag-alilahan tayo. Tanongin niyo ang Panginoon, sasagot siya sa inyo. Kasi sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, tumawag kayo sa akin, ako sasagot sa inyo, ipapahayag ko sa inyo mga bagay na mga na hindi niyo pa naintindihan. Sinasabi po ng Panginoon niyo. Kaya, kung may pag-aalala kayo, konsultahin niyo ang salita ng Diyos sa Holy Spirit. Huwag kung sino-sino. Itong mga tao na to, itong Prof X na to, suspicious ako dito, yung duda ako dito kasi padala to ng kaaway para pabulaan sirain yung mga lingkod ng Diyos na katulad ni TB Joshua, ni TJ Jake ng Amerika. Mga black people to. So kasama na yung mga rito, white people na ginagamit ng Panginoon, Pero ito siyasati mo itong si Prof X. Hindi niya inaano yung affiliation niya eh. Kasi mabubulgar siya kung saan siya galing eh. Pagka-affiliated siya sa isang hindi na naniwala sa mga gifts of the Holy Spirit, lahat gagawin niya para sirain yung mga kasi hindi nangyayari sa kanya. Mga to. Tsaka sinisira nito yung mga tao na nagamit ang Panginoon, talaga matagumpay yung gawain. Kaya huwag kayo kapaniwala. Basahin niyo yung Biblia. Tandaan niyo, ito sinasabi sa Biblia. Hawakan niyo maigi. Kapag itong tao na ito ay sa demonyo, yung mga sinasabi niya, halimbawa, yung mga propeta na ito na taga-Amerika, pag ito sa demonyo, at nagpapalayas ng demonyo, sabi ng Panginoon, pag si Satanas, pinapalayas niya yung kanyang sarili, mawawasak kanyang hindi magtatagal, babagsak yung kanyang kaharian. So yun, paano palayasin ni Satanas? Diba? At saka sabi ng Biblia, malalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Sabi pa sa Mateo 7, na ang tunay na propete malalaman ninyo sa pamamagitan ng kanyang bunga. Hindi makapamunga ang masamang punong kahoy ng mabuting bunga. At hindi rin naman magbubunga ang mabuting punong kahoy ng masamang bunga. Kaya basahin yung Biblia. Hindi kayo madadaya pagka binasa niya yung Biblia. Huwag kayo nagpapaniwala sa tao na to kasi nag-aano lang to ng audience of video. May binibenta mga libro to para sasabihin libre. Hindi totoo yun. Walang libre sa ngayon. Sinisimulan niya na para pero tutuusin, may bayad to para bilhin yung kanilang libro. Pero ito, lahat ng sinasabi niya mga tao, yung mga pangalan ng Dark Lord of Benin. Kasi sabi niya mga ritualist. Lang to, haka-haka lang, gawa-gawa lang yung isip niya. Mga pangalan ng Dark Lord Benin. Kasi sa atin nyo, kung makakatagpo kayo ng
gawa-gawa lang ito. Kaya mag-ingat tayo sa mga pinapanood natin, pinapakinggan natin, na paninira sa mga lingkod ng Diyos. Baka tamaan tayo ng parusa pagka nakiayon tayo sa tao na to. Madadamay tayo sa parusa ng Diyos. Kasi sabi ng Biblia, huwag niyong gagalawin yung aking pinili. Sa English po, touch not my anointed. Baka madamay tayo sa parusa ng Diyos pagka pinatulan. Kung talagang ito sa Diyos, itong sinasabi si Prof. X na to, kung siya talaga ipinadala ng Panginoon para ihayag yung mga masasamang ginagawa ng Satanas. Kung talagang pinadala siya ng Panginoon, hindi siya maano sa parusa. Pero kung hindi siya pinadala, paparusahan ng Diyos yan. Maniwala kayo sa akin. Pag ay pinarusahan ng Diyos, tatamaan kayo dyan pagka nakikisawsaw kayo sa kanya. Naniniwala kayo sa mga pinagsasabi niya. Kasi paninira sa mga lingkod ng Diyos yan. Kasi po, lahat ng ito yung religious affiliation niya. Hindi niya sinasabi na kung ano siyang denomination. Kasi malalaman mo ang isang nagsasabi na siya sa Diyos. Yung affiliation niya, kung siya ay naniniwala sa gifts of the Holy Spirit na nangyayari pa sa ngayon, malalaman mo sa yung religious affiliation niya. Pero wala kang sa kanya, wala kang makikita sa kanya, sa profile niya, babasahin mo, wala kang makikita. Naka-cover yun. Hindi niya sinabi lahat. Meron lang siya sinabi na yung statement of faith niya, pero walang sinabi rin kung saan siya belong. Kung siya ba yung Assemblies of God o Hindi. Isa lang siya na katulad ng mga iba na dinidiscredit yung lingkod ng Diyos na ginagamit ng Panginoon na talagang lumuluhod, lumalakad na nagmi-mission sa Panginoon para pangaral salita ng Diyos. Isa lang siya sa mga naninira ng mga ganun. Isa lang siya sa mga tao na may mga tao po na na tandaan niyo to. Ayoko sanang banggitin sa inyo yung pangalan, pero dahil sa sinasabi ko na, babanggitin ko na yung pangalan. Katulad ni Justin Peter, sa teacher yan, Bible teacher, pero gumagamit ng mga magician, para lang i-discredit yung yung miracle ng Lord sa buhay ni Todd White. Yung pumapantay yung paa, yung niya yan, na pinababulaanan niya, false daw yan, peke, hindi daw sa Diyos. Magic lang daw. Umano pa siya, kumonsulta pa siya ng isang magician para lamang discredit. Katulad yung ginawa niya kay Moises. Di ba? Si Parao tumawag ng magician para lamang discredit ang himala ng Diyos. Yung nagpaano ng dugo, nagiginawang dugo yung tubig, ginaya rin yung nagaya. Pero tandaan nyo, ang miracle ng Diyos, lalo ng pagpapagaling, hindi pwedeng pikein yan. Ang pagpapagaling ng Diyos na nanatili, hanggang yan na nanatili ang tao sa Panginoon. Mananatili ang pagpagaling ng Diyos sa mga himala ng Diyos. Kaya, pagka ikaw, itong tao, itong mga tawag ng pamandin ng mga Bible teacher, gumagamit sila ng mga magician para lamang pabulaanan ng himala ng Diyos sa isa ngayon. Sabihin nila, peki daw. Yung katulad ng ginagawa ni Todd White na nalangin sa mga sakit, yung mapantay yung paa na hindi pantay. Ginamit din ni Darren Brown ng London, yung wizard, yung magician ng London. Ginamit niya rin yun. Inan niya, pumantay din. Pero mayroong pandaraya. Kaya, tandaan niyo mga kapatid, huwag yung basta-basta naniwala, basahin niyo Biblia niyo. Pag-aralan niyo para hindi kayo madaya. Mga lumilitaw na sa Diyos daw. Ingatan niyo kasi baka madamay kayo pati. Pag pinarusahan sila ng Diyos, damay kayo. Katulad kayo nagkokomentaryo ng mga bagay na hindi niyo alam at hindi niyo pa naranasan sa buhay niyo. Kaya salamat po, sana naintindihan niyo yung aking tinuturo sa inyo.